SB19 hinubog ng panahon, hinubog ng hamon ng buhay. Alam nyo ba na ang 3 taon ng SB19 ay tila hindi naging maganda sa kanila? Siyempre, tulad ng mga nagsisimula, naranasan ng SB19 ang mga bagay-bagay na pwedeng bilan upang sukuan na nila ang nasabing grupo. Matunog na matunog nga ngayon ang SB19. Ito'y matapos maging kauna-unahang Filipino Southeast Asian act na nominate sa Billboard Music Awards for Top Social Artist category. Ibig sabihin nito, unti-unti ay nasa tugatog na tagumpay na ang SB19. At sobrang bongga dahil nakasama nila sa nominado ang BTS, ang K-pop group na sikat hindi lamang sa Korea, kundi kilala rin sila halos sa buong mundo. Kaya naman ibig sabihin nito, dahil kasama ang BTS ay nakahali na nga ang SB19 sa isa sa mga sikat na grupo. Alam nyo ba na si Josh ang kumumbinsi kay Ken para maging part ng SB19? Nung tinanong kung paano nila nakilala si Ken, ay dahil noon pa lang nagkakaroon na sila ng pagkikita dahil pare-pareho sila na sumasali sa mga contest. At isa nga si Ken sa kinumbinsi ni Josh na maging part ng SB19 dahil tila kulang pa sila ng isa noon. Ito ay sinabi ni Josh sa isang interview. Nakakatuwa lang dahil lahat nga sila ay magaganda ang boses kung bakit sobrang salang-sala sila. Si Justin De Dios naman ay isa sa nasabi nga pong miyembro ng SB19 kung saan siya po ay nagra-write na din ng songwriter, isa rin siyang visual artist, director at ngayon ay aktor. He is the main visual and vocalist of the Filipino boy band SB19. Kumpleto ang nasabi nga pong grupo. Hindi lamang sila magaling kumanta, hindi lamang sila magaling magsayaw, kundi pagdating sa kanilang mga skill ay kanya-kanya sila ng... Mapunta naman tayo kay Stel. Si Stel ay pinanganak noong June 16, 1995. At siya po ay si Stel Vestro, a hero sa totoong buhay, kilala bilang Stel ng SB19. Siyempre, siya ay isang Filipino singer, dancer at isa siyang choreographer. Kaya naman kung makikita nyo, si Stel ay napakagaling magturo ng sayaw. Kapag siya ang nagturo ay magigets mo kaagad ang nasabi nga pong choreo. Siya po ay kilala sa napakataas niyang boses. Malinis kumanta, pati na rin ang mga diction or languages na kaniyang binibigkas. Isa ito sa kahanga-hanga kay Stel SB19. At alam nyo ba na si Stel ay tapos ng Hotel and Restaurant Management sa STI College. At bago pa siya naging SB19 member, ay sumasali na siya at nakikipag-compete internationally sa dance group called CEON. Kasama niya dito ang kanyang kasamahan din sa SB19 ngayon na si Josh. Mapunta naman tayo kay SB19 Josh or si Josh Cullen Santos. Ipinanganak siya noong October 22, 1993. At syempre, si Josh ay ang pinaka-lead dancer and lead vocalist ng grupo. Magaling kasi talaga siyang mag-rock at isa rin din siyang producer. Si Josh ay ipinanganak sa Las Piñas, Metro Manila, Philippines. Medyo malungkot ang kwento ng buhay ni Josh dahil sa kanyang YouTube channel, ibinahagi ni Josh na siya ay victim ng isang domestic violence mula sa kanyang nani habang ang kanyang ina ay nasa trabaho. Si Josh ay pinalaki ng isang single mom at hindi na nga daw niya nakilala pa ang kanyang ina. Si Josh ay hindi nakatapos ng college and graduated high school at a later age. After niya makatapos ay nagtrabaho siya bilang isang computer technician, a call center agent, at doon na nga ay medyo nag-audition siya. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae. Si Josh ay isa sa napakagaling na at bihasa sa pag-rap sa SB19. Well, after Josh,
there is Pablo. Si Pablo or si John Paulo Bagnas Nase ay pinanganak noong September 14, 1994. Siya ay si formerly Sejun, Filipino singer. Siya din ay isang songwriter, isa rin siyang dancer, rapper, at isa rin siyang record producer. Siyempre, miyembro ng SB19 at siya din ang CEO ng Onesie Entertainment, isang kumpanya na binuo at pagmamanage ng SB19 members. So, ibig sabihin, ang Onesie Entertainment po ay pagmamayari ng SB19 kung saan ang kanilang CEO ay si Pablo. Well, si Pablo po ay pangalawa sa magkakapatid at mayroon siyang 2 sister at 2 brother. Siya ay nag-aral sa Polytechnic University of the Philippines or PUP at habang daw ito'y nasa senior year, nagtrabaho to bilang call center representative. At pagkatapos siyang makatapos ng Bachelor of Arts in English degree, siya po ay nagtrabaho bilang data analyst in Makati. So isa nga si Pablo sa talaga namang napaka-talented at smart sa grupo ng SB19. Yan po kung bakit nga ba salang-sala sila at kung bakit world-class talaga ang kanilang talent. Dahil hindi ito basta-basta. Sila po ay hinubog ng panahon at pinatagtag ng panahon. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now. Please like, share, and subscribe.